So ito nga po nabalita na di umano'y binili ni Aimee ang bahay ni Tatay Digong. I think na hindi naman mga ate at kuya. But 'di ba, for sale nga, 'di ba 'yan nakita naman sa ating thumbnail na naging for sale 'yan at one point. Hmm, okey. Hmm. Ayan, for sale ang bahay ni PRRD and marami ang nalungkot, marami ang kumontra. Pero alam nyo ba na si Libag Bitch, yung ayaw magbayad ng 5K ko na laging involved sa issue ng kaperahan, alam nyo ba na gusto niya magpapiso-piso, something like that, piso para sa bahay ni PRRD? Gusto niyang lumikom, pagdating talaga sa usapin ng pera, tumatayo ang balahibo ng yawa na yun eh. Yung Ayminatic, yung sumasamba kay Mangga. Pagka may usapin ng pera, parang hayok na hayok sa pera ang impactang yun. Tapos kami mga nag-EDSA, ayaw yung tantanan, no? Misteryo sa kanila, paano raw kami nakapag-EDSA. Saan daw kami kumuha ng panggastos. Ayaw yung tantanan, no? Galit na galit. Libag, Duterte supporter ka ba talaga? Kung magsasucceed ang EDSA, sino ang uupo? Di ba isang Duterte? O bakit galit na galit ka sa mga nag-EDSA? O ay kung natuloy ang people power, ba't nagagalit ka sa people power? Tao ka ba ni Mangga? Kasi for sure si Mangga may trauma sa people power. Yung people power nasipa sila sa Pilipinas. Hindi lang sa palasyo, tama? Anyway, sa tingin ko, hindi naman binili ni Mangga. Pero at one point, ayun nga po, parang naglagay ng tarp si Ma'am Hanilet Avancenia, shout out ma'am, and Kitty, shout out sa inyo, Happy New Year. Naglagay sila ng tarp, tapos pinagbibili nila yung bahay. Ano ba ito mga kababayan sa tingin nyo? Drama lang ng mag-inang Duterte? Drama lang ba ito ni Kitty at ni Ma'am Hanilet? Or ano ba ang kanilang pakay? Or talaga bang wala na silang pera? Naubusan na ba ang mag-ina? Ang pagkakaalam ko mga kababayan, si Ma'am Hanilet may negosyo naman yan. Parang may mga franchise siya ng donut, baka may mga apartments din na pinauupahan, no? Marunong naman sa negosyo si Ma'am Hanilet. Also, 'di ba nurse yan sa US? And kahit na hindi naman nangulimbat si Tatay Digong, kahit papaano may madudukot sila. Kaya lang, hindi rin biro yung challenge ng pamilyang Duterte, both yung naunang family, sina VP Sara, and even si Ma'am Hanlet at saka si Kitty. Dahil mahal po magpabalik-balik sa The Hague para bisitahin lang at, di ba, huwag malungkot at malumbay ang ating Tatay Digong doon na hindi pa rin pinapakawalan at ayaw nga sigurong pakawalan ni Ngiwi dahil kapag lumabas si PRRD, kaunting kibot doon ay sira ang kanyang dangal. May dangal pa ba si Ngiwi mga ate? Alam nila yan eh, na di ba si Tatay Digong ang nagbulgar na maraming blank items sa 2025 budget ng Pilipinas. Dinay si Ngiwi, nabasa raw niya yung 4,000 pages. O ano nga yun Ngiwi? O di may mga insertions pala talaga. Dinay ka pa, totoo ang sinasabi ni Tatay Digong. So, alam niyo yon yung mga gustong ibulgar, no, mga puting ahas at kung sino-sino pa man, or maybe nare-review naman yung document na yan, pinapublish naman, no, maybe sa official gazette or somewhere, nakita na may mga blanco or may nagchuchu nga at nakarating kay Tatay Digong. Therefore, nagsalita nun si PRRD na most corrupt budget yan. Or someone said that na most corrupt budget ang 2025 budget ng Pilipinas. Kasi nga may mga blanco. Sino yung maglalagay doon ng amount? Parang sinadyang lagyan ng blanco at bahala na yung powers that be na maglagay kung magkano ang gusto nilang amount na ilagay doon. So yung mga ganyang kahayupan nabubulgar at kapag nagsalita si PRRD, naniniwala ang mga Pilipino, nakikinig. Being the former president, siya talaga ang pinakamatinding kritiko ni Ngiwi. Kaya nga yung program nagikan sa masa, right? Para sa masa ni na Tatay Digong at saka ni Pastor Quiboloy, wala na siya eh. Right? Even Pastor Quiboloy, pinakulong para walang platform si PRRD na makapagsalita. And then eventually si Tatay Digong pinakulong sa ICC. Para walang pumupuna. Walang kilalang figure na alam niyo naman si Tatay Digong, hindi lang yung magsasalita ng Bisaya or wikang Filipino, 'di ba? Ay matatas rin sa wikang Ingles at kung ano man ang sasabihin ni PRRD, pwede maging international news. The former president is criticizing the current or the incumbent president for being corrupt and inutil and nyodik.
Galit na galit nga nun si Liza Tanas, 'di ba? Oo, tinawag raw na bangag yung asawa niya, tas tawa-tawa lang daw si VP Sara, bad shot na raw sa kanya. Kilala nyo? Oh, habang sinasabi raw na bangag yung asawa niya, eh, tawa-tawa pa si VP Sara. Kaya bad shot siya sa akin, sabi nung demonya. Oh, anyway, so, ano sa tingin nyo, drama lang ba ni Ma'am Hanilet at Kitty ang pagbebenta ng bahay ni Tatay Digong? Or, ina-anticipate nila na mauubusan sila ng pera, kakabiyahin ng daig, para huwag lang malungkot si PRRD. Ang nakakalungkot dito, mas nakakalungkot mga kababayan ay hindi na binigyan ng visitation rights si Ma'am Hanilet. Live-in partner ni Tatay Digong, 'di ba? Legal partner na rin for more than 2 decades. Tapos siya pa yung isa sa most traumatized nung kinidnap si PRRD dahil kasama nila sa Tatay Digong noon galing Hong Kong eh. Kita nila kung paano hinaras si PRRD, hinilahilan, you know, the emotional trauma more than the physical trauma, dinanas ng mag-ina. Tapos, bawal lumapit si Ma'am Hanilet or pumasok sa selda. Itong Kaufman na si Raulo, mukhang ginawan din niya ng paraan, no? Kaya nga wala akong tiwala, mga tet kuya, sa legal counsel or sa abogado ni PRRD sa ICC. Don't worry, mga tet kuya, feeling ko naman kinakarma na ang ICC, bad karma, right? Ginagabaan na. Oh, ang kanilang fiscal situation, ang kanilang kaperahan ay mukhang nagawa na ng paraan ni Trump na, 'di ba, maharang, plus ano pa, may mga sanctions na, tapos ipakukulong pa ni, baka nga kidnapin daw yan ni Putin, yung mga ICC judges, at ikulong sa Russia. Buti nga. And kapag kaganyan po na mukhang gumuguho na or on the rocks na, and maybe baka ma-abolish ang ICC, ay pilay na ang kaperahan, eh paano pa sila magpa-function? Ano pang bayad nila ng kuryente? Baka i-finance ni Ngiwi, dahil si Ngiwi ang siguradong, at saka si babaeng ahas, and even Tambaloslos, ang sigurado akong gugustuhin nilang maging, di ba, tuloy-tuloy ang operations ng ICC para hindi pakawalan si Tatay Digong. Alangan namang i-surrender na lang ng ICC yan sa Dutch government. Kayo na magkulong, kami ay lugi na, wala na kaming kaperahan. Oh, so baka yung mali-maleta, right, na kaperahan na nananakaw sa Pilipinas, i-finance sa ICC. Kasi bias yan eh, yung criminal court na yan. Nuknukan ng bias ang hayop na dapat nang ma-abolish. But dahil nga po sa ganyan, andun pa si Tatay Digong, nagagastosan ng mag-ina, nagagastosan ng pamilya Duterte. So, nag-isip silang ibenta, right? And, nalaman nila kung magkano yung value. Alam ko po, billions na yung halaga niyan eh. Oh. Pero I doubt na si Mangga ang bumili niyan, mga ate at kuya. Meron nga palang article dito, no, patungkol din dito sa bahay ni PRRD. And sabi ko nga, may balak ba talaga si Mangga na tumira ng Davao? Kasi yung kanyang yung mga Illuminatics or sumasamba sa kanya, mga gustong-gusto na rin tumira ng Davao eh. Ito po yung post ng isang Jaime Domingo na shinare ni Roddy Dax. Ayan. Si Roddy Bulilit ito, yung galit na galit si Chupanga GPT. Nagwala-wala si Chupanga GPT sa dahil sa ano, 'di ba, sa ICC, sa labas ng ICC sa Duterte Street, dahil nga si Roddy Dax pinost yung screenshot ng conversation niya with one of the OFWs sa Netherlands. Si Roddy Dax ay si Roddy Bulilit noon. Lumaki na siya, so Dax na siya ngayon. Malaki na ang kanyang tubig. Tubig na nga, malaki pa. Hindi na siya bulilit, hindi siya bulinggit. Ano yung sinulat itong Jaime Domingo? Alam nyo, shout out to you whoever you are, Jaime Domingo. Pero may idea ako kung sino ka. Kilala nyo kaya? Papuntahan nyo sa Facebook at follow nyo siguro, no? O follow nyo rin yung Maui Spencer page ko. Or Princess Maui page, rather, bagong gawa. May expose siya patungkol sa isang Illuminatic. Libag, huwag kang magagalit. Umamin ka naman Illuminatic ka eh. May screenshot kami na sabi mo, ano ko Illuminatic ako. Ba't mo sinasamba yan? Sinasamba mo ang isa sa miyembro ng angka na nagpakulong kay Tatay Digong. Red flag ka kagad sa amin. May napapala ka ba being an Illuminatic? So may picture ng bahay ni Tatay Digong, right? And then, ito, post nung Jaime Domingo.
Nga pala baka makalimutan ko. Tama ba, Jaime Domingo, ang nakarating sa aking info na miyembro ka dati ng Hindi Mo Pera Yan group? But since nga na natauhan ka na parang iba ang ikinikilos ng isang Ayminatic na yan, and ano ba, pati yung grupo nyo, yung Hindi Mo Pera Yan group, ay parang kulto nga. And mukhang involved din sa anomalya ng pera. Binabaliktad nila, no? Team Alindog daw ang involved sa scamming. Teka muna, ang Team Alindog, 'di ba? And kung sino man ang mga pumunta noon din sa EDSA, ay isang beses lang nag-event. Isang beses lang ang event namin. Tapos na, 2024 pa. Eh kayo, every time na may event, nanunulisit kayo. Matter of fact, ang event namin noong 2024, ang grupo ng mga yan, yung sumasamba kay Libag na hindi mo pera yan cult. Kulto yan, yan grupo. Hindi yan totoong Duterte supporters. Ano yan, yung iba dyan, mga pinklawan. Baka nga may makakaliwa dyan eh. Oh, yung hindi mo pera yan group na yan at meron silang troll page na hindi dapat pansinin kasi nga walang lakas ng loob na maglabas ng mukha ang mga admin. Tapos nung binuking ko na yung ibang miyembro nila ay yung puro puti na yung buhok ba, na matandang babae. Tapos yung isa yung tomboy na pagkataba-taba na sumama rin sa amin sa EDSA. Nagdrama, na-trauma, na-stress, nagkasakit dahil nilabas nila yung picture. Alam niyo yung pinanggalingan mong grupo, kung tama ako, Jaime Domingo, yung hindi mo pera yan group, ay ginagamit si Vice President Sara. Gumawa sila ng code card na binati raw sila ng may parang ganun, may official greetings daw ang Vice President sa grupo nila. Wala ating. They are nobody. Hindi sila associated. Sabi nila, 'di ba? Parang accredited raw sila ng OVP, accredited group something something. Ginagamit nila appear to authority ang grupo ng yan, yung kulto na yan ni Libag. Mga sumasamba kay Libag. So yung mga ibang members niyan, kasi marami yata sila, no? Baka more than 5,000 sila. Pero mo, malaking grupo yung, ang tawag sa kanila, di ba, Dutertista. Hindi nila matawag ang sarili nila as DDS, mga ating. Ang tawag sa Duterte supporters ay DDS. Hindi nila matawag, even si Libag, may video niya, I think si Ronnie Dax din ang nag-post, hindi raw siya DDS kasi she known the president very late in the game. Otot, plastic, demonya. Very late in the game, matanda ka na. 40 ka na mahigit, di ba? Or maybe maaga ka lang nabulok. Imposibleng hindi ka nag-observe, imposibleng 2022 ka lang nagsimulang ma-curious sa politics, imposibleng hindi mo kilala si PRRD, imposibleng hindi mo rin inabot si Ngoy Ngoy. Ay mukha ka ng 40 anyos, lalo kang tumanda nung nagpapayat ka, hindi bagay sa'yo. na-conscious yung Libag nung nakuna ng video na may girdel, kasi laki-laki na ng bilbil niya, mukhang haya. Parang si Taning, di ba, biglang tumaba. Alam niyo, itong mga nananamasa, siguro karma yan, mga atit kuya. Karma yan sa mga, kung sila man ay may napapala. Kasi feeling ko, at may expose na ganyan si Leandro Leviste, discuss na lang natin sa susunod nating mga vlogs, na meron palang mga politiko na meron talagang allotted budget ang Pilipinas o yung GAA or whatever that is. May allotted budget para sila ay magbayad ng mga trolls or magbayad ng mga bayarang vloggers. Biro nyo yun, politiko, may ganung budget. Pag-usapan natin sa susunod. So, ayan nga, kung ang mga bayarang vloggers at mga peking Duterte supporters na hindi nila matawag ang sarili nila as DDS kaya nagbuo sila ng panibagong pangalan, Dutertista raw sila. Anong Dutertista ang poke ng Dutertista? Ano yan? Loyalista? Ano yan? Kulto? Hindi Dutertista ang tawag sa mga supporters ng Duterte. Nagbuo kayo ng sarili nyong kulto kasi hindi nyo masikmurang matawag kayong DDS. Gagamitin nyo pa si Sas. Si Sas yung nag-coin ng word na yun. Ngayon, si Sas ang nagbuo ng kulto nyo. Hindi si Libag ang nagbuo ng kulto nyo. I think itong Jaime Domingo was part of that kulto. Dutertista at saka yung hindi mo pera yan group. Okay? Nga lang at parang siguro matalino, no? Ginagamit ng critical thinking skill. Sabi niya, teka muna.
Iba 'tong grupo na 'to, iba ang eksena, may mali, tumiwalag. Eh, marami 'tong alam, sa tingin ko, Shoutout to you, Jaime Domingo. Maraming alam kasi nga part siya nung kultong yun. Maraming part nung kulto na tumiwalag. Alam niyo bang may iba pang hoy, 'di ba? Hoy mga Dutertistae, kulto na gumawa ng sariling grupo para kasi hindi nga masikmurang matawag na DDS. Meron kayong mga miyembro na tik-tik ng Team Alindog. May mga nagkukunwari sa marami kasi sila libo sila mga kuya kato paano malaki yung numbers nila no. Pero may tik-tik sa grupo nyo. Yung isang ang GC, 'di ba, umalis doon yung tomboy na mataba. Umalis siya, nataranta siya, umalis siya sa isang GC. Kasi may nagsusumbong sa mga ganito ang technique nila mga kuya. Meron silang grupo, binibrainwash nila yung mga miyembro doon. Magalit kayo kay ganito, kay Maui, ganan, nanunulisit yan. Teka muna, isa lang yung event namin, di katulad nyo. Pati kayong rally namin ng 2024, nakasulisit kayo eh. Hindi nyo event, pero nanunulisit kayo at napilitan kayong pumunta kahit sukang-suka yung libag na yan. Ayaw na ayaw niya ng EDSA. Sukang-suka siya sa EDSA. Napilitan siyang pumunta kasi nakalikom nga ng pera. Maraming nagbigay. Maraming followers yung libag. Kahit pa paano maraming nabubudol. Plus meron pa siyang kulto na taga-brainwash, di ba? Huwag kayong maniwala kay Maharluka, gano'n, yan kay Edwin Hamora na yan ng hipo ng CQ, yada. Sari-sari, yan kay Yumi na pokpok. Lahat ng paninira, mga ating. Balak nga raw nilang kasuhan ng Team Alindog eh. Pero nakarating sa amin, ang magpa-finance, saan kukuha ng pera? Yang kulto na yan. Lalo na yung mga Team Alpotera. Saan kukuha ng pera? Pangkaso, hindi kay mangga. Kay babaeng ahas di umano. So, bakit kayo ipa-fine? Kasi si babaeng ahas, maghahanap talaga siya ng pwedeng magsampa ng kaso on her behalf para hindi mabuking na, 'di ba? Na apektado siya masyado sa bumabatikos sa kanya at sa kanyang asawa. Kita niyo yung mga kaso ni Miss Marlica, hindi naman si Liz Satanas ang nagsampa ng kaso 'Di ba? Inusap niya yung isang designer na nameke ng etiketa nung dinesign na hindi pala niya dinesign, binili lang sa SM. Pati yung puting akla na designer din. Inutusang sampa ng kaso si Miss Marlica. Right? Yung akla na maputi, literal na puting ahas. Si Zaldico, kinasuhan din si Miss Marlica. Si Mel Robles ng PCSO, kinasuhan si Miss Marlica. You think walang partisipasyon si babaeng ahas dyan? Ngayon, itong mga Team Alpotera at double agents na magsasampa ng kaso, no, naglilikom na sila ng evidence pangsampa sa Team Alindog. Mag-ingat kayo, Team Alindog, Okay. Di umano, ipa-finance ni Liz Satanas. Kung kayo'y totoong Duterte supporters, itong himod sa puki ni Alpot at saka sa Mangga, bakit ipa-finance kayo ni Liz Satanas? Mukhang pera kasi. Okay? So, anong sabi dito ni Jaime Domingo? Basahin ko na. Tao ni Amy Marcos yang si Joa de Vive every other day. Ito ba yung, ano ba to? Double agent ba siya? Siya ba yung may utang sa akin na 5,000 na ayaw niyang bayaran? Siya ba yun? Yung Joa de Vive? Yung Ayminatic? Aminado naman tong Ayminatic siya, no? Double agent ba siya? Palamura ba ito? Alam mo, Libag, sabihin ko sa iyo ang pagiging palamura mo ay hindi dahil sa laking squatter ka. Hindi ganyan ang mga taga Bulacan. Huwag mong sabihin normal yan or character yan ng mga Bulakenyo. No. Hindi kayo ang pinakamatapang na tribo ng Pilipinas. Ang pinakamatapang ay nasa Mindanao and even the Warais of Visayas. Tama? Hindi kayo. So, hindi natural, hindi parte ng pagkatao ng mga Bulakenyo ang pagiging palamura. Yung pagiging palamura mo ay qualities yan ng mga nyodik. Nyodik ka ba dati? Kasi di umano natukhang yung ex mo eh. Yung ex nito tigok na. So kung natukhang yung ex niya, hindi kaya yung libag ay may gapo yung ex niya mga ating. Matato din. May anak, tama ba libag? May anak ka doon? Nasa iyo na ba yung anak nyo nung ex mo na natukhang? Hindi kaya naghihiganti yan kay PRRD? Or maghihiganti sa mga Duterte? Kasi kung natigok yung kanyang ex, dahil nga natukhang, hindi grabe ang sama ng loob niyan sa mga Duterte.
and then naging loyalista at nagkaroon ng pagkakataon na maging tik-tik, tama ba, Libag? Tatanong lang. Si Daryl Yap ang nag-recruit sa kanya kasi itong si Libag raw ay parang extra sa mga movies ni Daryl Yap. Sinabotahe din nila yung Duterte movement sa Netherlands. Oy, Libag, grabe yung accusation sa iyo, nung Jaime Domingo. Ngayon, ang sinasabotahe nila, Davao City. OMG. Kaya ba ang dami-dami ngayong Team Alpotera at double agents na pabalik-balik ng Davao at naglalagi in Davao? Anong masama nilang balak? Gumawa si Amy Marcos ng team. Oh my God. Again, mga kababayan sa tingin ko, si Jaime Domingo ay miyembro ng Hindi Mo Pera Yan group dati. Baka nga miyembro pa yan hanggang ngayon, hindi nila alam hindi pa nila natatanggal. Ang alam ko mga kababayan, miyembro itong Jaime Domingo ng mga Dutertista o yung hindi matawag ang sarili nilang DDS. Either umalis na ito at hindi masikmura ang nangyayari sa grupong yan or kulto na yan, or nandun pa rin at naniniktik. Very good, Jaime Domingo, whoever you are. Kasi ang kanyang mga expose, mga kababayan, I would say na malapit sa katotohanan. Or, yung mga sinasabi niya, parang insider info. Okay? Gumawa raw si Amy ng team para i-hijack ang Duterte brand. Sunod, gagawa sila ng Dutertista party list. Ayan na, yung collections ng pirma. Libag, pakisagot nga. Totoo ba na balak mong ibigay kung hindi mo pa na ibibigay sa isang grupo ang pirmang nalikom nyo? Kung naibigay mo na or ibibigay mo sa kung ano mang lakad nila. Whether ikabubuti ito ng sabihin na natin mga DDS. Halimbawa, magsasampa ng petisyon sa Korte Suprema ang mga DDS personalities. Bakit mo ibibigay sa mga yun? Ang pirma na nililikom mo ay petition para i-pressure ang Korte Suprema na magdesisyon sa kamali ang ginawa ni Marcos Jr. At sabi nyo, yung collections ng pirma ninyo ay para palayaing si PRRD. Diyan ang gamit niyan, ang sole purpose. At sabi nyo, secured naman. Pero sabi mo nga, saka na ang security, ang importante makalikom tayo ng pirma ay ungas. Boba, demonya. So tama ba, Libag, yung natanggap kong info na ipapagamit mo ang nalikom mong pirma sa ibang Duterte groups, sa kung ano man ang kanilang next na activities? Kung ibibigay mo to sa ibang tao, hindi na protected ang pirma ng mga i-invite nyo. Ang bobo nga ng mga yan, mga kababayan, ite mo. Napagod raw sila na nakit daw ang likod nila sa kakabilang ng nakolekta nilang pirma kasi parang tingin ko 15,000 pa lang ang nalilikom. Bakit kayo napapagod sa pagbibilang ng pirmang nilikom nyo kung pwede nyo namang lagyan ng numbers yung sheet? Tama mga tatkuya? Dapat nilagyan na lang ng numbers. 1 to 100, right? Or 1 to 1 million. At least kapag tiningnan mo yung last form, makikita mo kung ilan na yung nalikom yung pirma. Di kung naka 50 mil kayo, isang tinginan lang ay 50 mil, nasa 50K na yung bilang. Or maybe kung 1 to 100 man or 1 to 20 yung bilang, ilang 20s na yung nabilang nyo or ilang 20s na yung, ilang sheets na yung kadali magbilang, nanakit daw ang likod nila sa pagbibilang ng mga nalikom nilang pirma. Mga bobo. Mukhang gagamitin nila sa kawalang hiyaan yung nalikom nilang pirma nyo. Pumirma ba kayo? Doon sa Tay Kami Naman? Nakarating sa amin na ibibigay nila or baka ibinigay na sa ibang Duterte groups na may balak na petition din na gagawin. Bida-bida or magbibida-bida. So itong Libag na to, nag-volunteer siguro, gamitin yung pirma na nalikom namin. Wag nyo isasama ang pangalan ko sa petition na yan. Ay gago. So kung kaya niyang ibigay sa maliliit na grupo or kahit pakilalang Duterte supporters yung nalikom yung pirma, hindi kaya niyang ibigay yan sa kabilang parlor in exchange of a huge amount? Say, para kalikutin ang konstitusyon natin for chacha or charter change?
or maybe para may hawak, no, na record ang palasyo ng mga ahas. Record yan ng mga DDS or Duterte supporters. Kadaling i-trace niyan, sino kaya ang leaders dito? O, Japan, ito yung listahan ng Japan. Sino kaya dito ang leaders kung ito yung mga miyembro? No? Sino kaya yung rally ng rally dyan na binabatikos tayo? And now, balak nilang magbuo ng party list? Oh, parang insider info yung pinost ng Jaime Domingo, mga kababayan. Oh, ano pang sabi din eh? So, congresswoman na agad siya? Ay, gusto ring maging ano, kasi nga backdoor yung ano eh, di ba? Yung lower house, yung camera. Backdoor yan ng mga gustong-gustong maging politicians. Kung hindi nila kayang tumakbo dahil hindi sila sikat, right, sa kanilang mga distrito or lugar, tatakbo sila as party list. Kaya magtataka kayo, may mga congressman, congresswoman na mga NPA. Sino, 'di ba? Saang lugar 'yan? Ba't congresswoman 'yan? Ay hindi 'yan congresswoman ng bulubundukin ng tralala na pinamumugaran ng NPA, no. Congresswoman 'yan ng party list. Or congressman ng party list 'yan. Kabataan siguro, nurses party list, teachers party list, Maralita party list, Badjao party list, kung ano man. Mag-iimbento sila ng kunwari naiiwan ng sektor ng lipunan. Right? Na gusto nilang tulungan, driver party list, kung ano pa mang party list, o kababaihan party list, alam niyo na, starts with the letter G, right? At kung ano-ano pang pautot na party list. Ito naman, nagbabalak raw bumuo ng Dutertista party list. And since may recall at minamind condition na nila, yung mga Dutertista, pirma na kayo. May Dutertista ba sa lugar ninyo? Ito, mga Dutertista tayo na, kaya natin ito. Tayo kami namang mga Dutertista ang lalaban. Since familiar na, kapag tumakbo as party list, at nakita na, uy, Duterte, ay, ito, boto natin. Kukulayan mo ngayon sa balota. Or dahil nga nagpapirma na at sumikat na all over the world sa kanilang initiative kuno, initiative. Remember, the People's Initiative. Sounds familiar? Itong kanilang Tay Kami Naman or Tay Kami Naman initiative, katunog rin ng People's Initiative. Yung PI na si Manggarin ang nagbulgar. PI, nangolekta ng pirma para baguhin ang konstitusyon. Okay? Mukhang kakalikutin ni Tambaluslos at Ngiwi yung saligang batas natin para maprolong pa sila sa pwesto. Kasi right now, si Tambaluslos, pang 3 taon lang yan, di ba? 3 taon at kung hindi ka mananalo, hindi ka na congressman. Pero tuso si Tambaluslos. Ginawa niya ng paraan na walang lalaban sa kanya sa lugar niya, sa baluarte niya sa Leyte. Kaya siya pa rin ang congressman doon sa lugar nila. Demonyo, di ba? Plus, yung asawa niya may party list. Ang alam ko, ang anak niya may party list din. So, kahit na mawala yan bilang congressman, worst case scenario, may tumalo. Ted Filon, tumakbo ka na nga. I think si Ted Filon ang pwedeng tumakbo dyan eh. Pero yung nene, yung babae na tumakbo laban kay Tambaluslos, mukhang hinaras nila eh. Or maybe na-disqualify. Kaya walang kalaban si Tambaluslos nitong nakaraang 2025 local elections. So, kakalikutin nila, hindi pwedeng 3 years lang. Katulad ng mga senador, dapat 6 years din ang mga kongresista. At baka nga maprolong pa ang term ni Ngiwi. Pabor sa mga magnanakaw at buhaya na lampa, inutil, at baka nga kasabwat din, or baka mastermind pa nga, ang nakaupong diktador. And here comes a group allegedly na balak magtayo ng party list at gusto rin maging parte ng pandarambong. Kung maano sa pera kumakati ang tumbong pag usapin ng pera, 'di ba? Gusto nga niya mag-raise ng piso-piso para bilhin yung may nag-suggest na I think nanonood ng live niya. What if ang bumili ng bahay kung binibenta man anti Hanilet yang si si Libag, 'di ba? Galit siya kay Hanilet, galit siya kay Kitty. Tapos nung kalaunan, pinuri-puri din si Kitty. Ang ganda ro ni Kitty. Kailangan mo ang plastic mo. Libag. So, sabi niya, binabatikos niya si Hanilet, ba't ibebenta? Nakasira pa nga daw si Ma'am Hanilet doon sa, kumbaga nakakasabotahe pa daw si Ma'am Hanilet sa paglayo ni Tatay Digong. Gaga! Demonya ka talaga. Mapag-imbento ka ng kwento, magaling kang manira.
Oh, siniraan nga ako niyan, tao raw ako ni Tambaloslos. Maraming naniwala. Tao raw ako ni Tambaloslos. Tambaloslos, nasaan na yung maleta ko? Akin na. Para ako'y tumibati ba. So, where were we? Nagbabalak magtayo ng party list. Maraming issue pagdating sa pera. Gusto nga niya, 'di ba, mag-raise ng piso-piso para sa taong bayan daw ang bumili ng bahay ni Mama. Gusto niya sa kanya ipadala ang ipambibili ng bahay ni Mama. Ambisyosa. You think libag makakalikom ka ng billions? Pwede kung marami siyang mauuto. Eh malay natin, nagle-liquidate naman daw sila. Patingin ng listahan, kanino galing yung piso? Anong araw pinadala? Or kung baka mamaya may magbigay ng 100 or mas malaking amount para mabilis mong malikom ang kating-kati siya na nung may nag-recommend na nagla-live yan, may nag-recommend na, what if, binibenta nga, di ba, yung bahay ni Ma'am Hanilet, balak niyang ibenta, yung bahay ni PRRD, galit na galit. Sabi ay, kita mo, walang hiya talaga, bahay yan ng dating Pangulo, bebenta niya. Bakit nga ba binenta ni Ma'am Hanilet, mga tet kuya, maisingit ko lang? Kasi di ba nagkaroon ng issue na balak lusubin ang bahay ni Ma'am Hanilet. Nakulong na si Tatay Digong, right? Tapos, months after, balak raw lusubin to or pasukin ng pulis. Baka tamnan ng mga baril, droga, para nga magmukhang drug lord si PRRD. So, ang ginawa ni na Ma'am Hanilet, since nga baka harasin sila ng mga pulis, no? Or kung sino man na inutusan ng bangag na yan at saka kanyang demonyang asawa na papasok dito, kunwari ay tawag may search warrant, isi-search lang kasi nga pinagbibintangan nga na ang mga Duterte ay involved daw sa triad or sa kalakaran ng droga. Or may mga goons. Kumbaga, hindi na at peace si Ma'am Hanilet at Kitty na tumira dito. Plus, wala naman si PRRD na sa dahig nakakulong. So, dahil siguro sa frustrations at, di ba, walang peace of mind, bebenta na lang ni Ma'am Hanilet. Plus, magagamit nila yung pera, no? Panggastos sa pagbiyahe-biyahe papuntang Europe para dalawin si Tatay Digong. Magastos po, mga kababayan. So, kung hindi pwede si VP Sara at iba pang mga apo at anak ni Tatay Digong, of course, obligado si Ma'am Hanilet na sila rin ang pupunta. So, magastos pong talaga. Ngayon, ang libag, nagbalak mag-raise ng pondo. O hindi lang magre-raise ng pondo, mukhang gusto rin tumakbong party list according to Jaime Domingo. Ano ba to? Gumawa si Jaime ng team para i-hijack ang Duterte brand. Sunod, gagawa sila ng Dutertista party list upang magamit ang Duterte brand. Di ba? Maraming, yung iba nga nagbibenta ng libro, nagbibenta ng t-shirt, ng mug, ng kung ano, bobblehead, stickers, kung anik-anik pa, basta lalagyan ng Duterte kasi maraming bibili kapag, right, may mark ng Duterte. Bilang suporta mo na lang sa pamilya, ay kaso mo sino yung mga yun na gustong magbenta lagi ng mga, gusto lagi pagkakitaan ng Duterte. So, Congresswoman Elizabeth Cruz, does SAS support them because SAS will also be a nominee? Dati nang nabudol nila Marcos at TP, magpapabudol uli? Nabudol na si SAS ni Marcos or ng mga Marcos at ni TP. Si TP ang isa sa nakabudol at nakagamit ng popularity ni SAS So SAS, mahina ka bang bumasa ng character ng tao? Na nabudol ka ni TP at budol ka raw ni Libag? Si Libag ba itong si Elizabeth Cruz na gustong maging congresswoman? Bar flanker ito Gagawa ka ng batas tapos bar flanker ka, edi mahina ang kokote mo, magaling ka lang magmura. Ano ang una nilang gagawin? Tanggalin ang pinakasimbolo at monument ng Duterte brand, yung bahay ni Tatay Digong. Tanggalin? Bakit? Tanong nyo kay Joey kung sino ang bumili. Si Aimee ba? Ayun. So yung pinakita ko kanina sa first discussion natin mga kababayan, may alam ba si Libag sa taong bumili, kung sino man ang bumili, ng bahay ni PRRD? At tinatanong nitong Jaime Domingo kung si Aimee ang bumili ng bahay ni Tatay Digong. Pero again mga tet kuya, kung ako ang tatanungin, imposibleng ibenta ni Ma'am Hanilet kay Aimee ang bahay ni PRRD. But, what if may utusan si Aimee na ibang tao para bumili ng bahay ni Tatay Digong? Pwede yon. Maraming datong si Mangga, madatong yan. What if umutos siya ng kaibigan ni Ma'am Hanilet?
or nagkukunwaring kaibigan ng mga Duterte. Magkano raw binibili ang bahay? Sabi ni Hanilet. Ay naku ma'am, 10 billion po eh. Billion na talaga ang amount. Bilhin mo. Ikaw ang bumili, ipapadeliver ang maleta sa'yo, gagawin kong 11 billion. Ibig sabihin, may commission pang 1 billion yung uutusan. Right? O baka mamaya, ibibenta lang ni Ma'am Halilet ng 5 billion, 6 billion pa yung naging commission kung sino man yung utusan. Sino hindi matutukso sa bilyones, mga tikuya? Natutokso nga sa 1 milyon eh. Natutokso nga sa 10 milyon, sa 100 million. What about billions? Oh, sanay naman ang pamilya ni Namangga sa cronies daw, di umano. Tama? May mga cronies sila. Say for example, si Small Laude ang bumili. Allegedly, crony ng mga Marcos ang tatay ni Small. Halimbawa lang, no? I'm not saying nabibilhin niya. Malalaman pa ba ni Ma'am Hanilet na si Amy ang utak ng pagbili ng bahay niya? Hindi. Ang alam niya, si Small Laude ang buyer. And since mayaman, or maybe si Alice Eduardo, yung kapatid ni, halimbawa lang ha, halimbawa si Alice Eduardo, inutusan ni Mangga, bilhin mo yung bahay. Di ba may pinatabi kaming pera sa'yo? Gamitin mo. What if, no? Maraming pwedeng gawin tong mga to. Oh, so, pwede nga rin niyang bilhin. Oh. Itanong nyo nga kay Joey kung sino ang bumili, si Amy ba? I'm not sure. I don't believe na sariling pera ni Amy ang ipambibili. Or siya mismo ang bibili at ipapangalan sa kanya. Lalo billions yung amount. I-declare niya yan sa salin niya, mga tetkuya. Tama? Every end of the fiscal year or December 31, ngayong araw, magsasubmit sila ng, isasubmit nila ng January yung kanilang statements of asset, liabilities, and net worth ng maybe simula ng January hanggang December 31st. Kaya nga ang sabi, wini-withdraw na ng mga politiko ang laman ng kanilang mga bank accounts or maybe binibigay nila sa mga kabit, katulong, kung si empleyado, yung mga ninanakaw nila, right? Kahit mga janitor, security guard, bodyguard, whoever, anak, kaibigan ng anak, kung sino mo pagkakatiwalaan, malayong kamag-anak, close friends, para hindi nakapangalan sa kanila. Pero kung meron man nakapangalan, ang ginagawa raw ng mga politiko, wini-withdraw pagpatapos na ang taon. Para pag nag-declare ng SALN sa January or first month of the year, ay walang laman or konti lang ang laman ng kanilang mga bank accounts. So kung si Amy ang bibili niyan, pera niya at pangalan niya, malilintikan siya sa SALN, i-declare niya yan. So kung bibilhin man ni Amy yan, indirectly. Tama? May iba siyang uutusan. Maybe cronies ng pamilya nila? What do you think? Oh, tapos iibahin para unti-unting mabura at mapahina ang Duterte. Medyo tama, no? Pwede. Duterte legacy sa consciousness ng Pilipino. Amy is the most dangerous and shrewdest Marcos. Shrewdest? What do you mean by that? Bubwit? Daga? Rat? Si Amy raw ang pinakadelikadong Marcos. That, I think, maniniwala ako. And kung buburahin sa consciousness ng mga Pilipino, pwede rin. So, since pinagbili ni Ma'am Hanilet yung bahay or balak ipagbili, baka nga bilhin, and then maybe yung bahay ay ibahin ang pintura, may patirahing ibang tao, kunwari yung buyer, pero baka crony nila, and then hindi na makukunan ng picture. Wala ng memory yung bahay. Hindi na recognizable. Burado na ang Duterte. Make sense? Tama ba ang sinasabi nung Jaime Domingo? Sabi rin ni Roddy Dax, noon pa nga namin alam yan. This is just another confirmation at dumarami na ang nakaka-realize yan. Pero may bagong pasabog. Hindi kami aware na naibenta at nabili na pala. What do you think mga kababayan? Naibenta na? Or nabili na? Pwede kasing bilhin kahit na hindi ka pangalan kay Mangga eh, no? And allegedly, it was Mangga. Totoo ba? Oh. Again, hindi ako naniniwalang mismong si Amy ang bibili at ipapangalan sa kanya. Delikado ang salin niya eh.
Bakit ka biglang yaman? Ba't nakakabili ka ng mamahaling bahay? Hindi yan mamahalin pero alam namin ang value kasi nga pwedeng maging historical ang bahay na yan. Pero yung thought na pwede nilang burahin no sa psyche ng mga Pilipino or sa isip at puso ng mga Pilipino ang Duterte brand, ang bahay ni Tatay Digong ay yung kulay na green plus green pa si VP Sara. It will always remind us of PRRD. At kung hindi man binili ni Aimee yan, bakit ang mga double agents nagsisipag tirahan na at laging nasa Davao City? Yun ang malaking tanong. At kung si Aimee ay bibili ng bahay in Davao at gusto na ring tumira, ano ang kanilang masasamang binabalak? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.